Kung nakasubaybay kayo kay Gio, pamilyar kayo sa lugar na to. Ladies and gentlemen, Kibungan, Benguet. Ang Kibungan ay isang sikat na destinasyon ng mga adventure seekers, mapa-hikers o riders. At dahil nga sa kakaibang ganda nito na hindi mo mahahalin tulad sa ibang lugar sa Cordillera, ay isang grupo namin sa mga naakit na subukan kung ano nga bang klaseng adventure ang kayang ibigay ng Kibungan. Actually, pangalawang beses ko na dito, so medyo familiar na ako kung gaano kahirap magmotor dito. Kayun pa man. Ay, tiga. Motor muna. Thank you, brother. Okay lang. Patulong. Bro, ay sino ba? Sige lang, kaya na namin ni Elito. Pato. Bali, side mirror. Ganyan talaga. Kasama yan sa adventure. Ang plano ay mag-camp sa biniyak na bundok, pero dahil malapit na magdilim at talagang usad pagong ang biyahe namin, ay mas minabuti naming maghanap na lang ng ibang camping spot habang may liwanag pa. Hindi na rin ako nakapag-video masyado dahil naghahabol kami sa oras. Pero kung gusto ninyong magkaroon ng idea sa ruta dito, ay pwede ninyong panoorin ang video ng unang adventure natin sa Kibungan. Hanap tayo ng spot mga kaibigan. Ay, hindi na doon sa may sikat na biniyak na bato. At kung itutuloy namin, abutin pa lang isang oras. Pakaganda. Kaya na nga to. Ito ang ating magiging spot. Kibungan, napakaganda mo talaga. Hindi ka lang mahirap puntahan. Linggo-linggo ako nandito. First time ninyong makikita kung nag-subscribe lang kayo dito sa ating channel dahil sa ating mga moto camping videos na tayo ay gagamit ng tent. Pero dati ko na po itong ginagawa. Kung kayo ay dati na sa ating channel nung mga tuk-tuk days, nagka-camping tayo kasama ng family sa car camping days, gumagamit na po tayo ng tent noon. At naisipan ko lang siya ibalik ngayon dahil sa dalawang dahilan. Una, malamig dito at siguradong hindi ko kakayanin ang walang tent kagaya ng una nating beses na nag-camp dito sa Kibungan. At pangalawa, well, na-realize ko kailangan na medyo i-please natin ang mga modern day campers na kapag hindi ka daw nagtitent ay hindi ka camper. So, ito po ay episode para sa inyo dahil ako po ngayon ay magtitent. Bakit naman natin kailangan i-please sa mga modern campers? Well, kahit na itanggi natin,
hindi natin may tatanggi talaga ang katotohanan na napakaraming modern campers sa niche ng camping. At ang hanap nila ay ang mga videos na either magtuturo sa kanila or magpaparelax sa kanila sa mundo ng camping. At wala kahit isa doon ang nagagampanan ng ating mga videos. At dahil doon, although napakarami ninyo and thankful ako doon na sumusuporta sa atin, pero nakakalungkot, hindi siya sapat para sa ating ginagawa. Dahil alam niyo naman sa YouTube, katumbas ng views ay income. At kapag maliit ang income, kapag maliit ang views, maliit ang income. Pag maliit ang income, wala tayong budget sa mga ginagawa natin. At medyo napapamahal na at napapagastos na tayo sa ginagawa natin. Actually, napapaisip ako, alam niyo yung Patreon, yung mag-sign up kayo doon for exclusive video para may extra income. Pero yung ano na rin yun eh. Same concept na rin sila ng YouTube membership eh. So, YouTube membership na lang sana. Kaya lang hindi rin sapat. Kaya naman papalawakin na lang natin ang ating audience. Hindi naman masama eh. Siguro baliktarin na lang natin yung raw camping, bushcraft camping na nagustuhan ng marami sa inyo. Yun ang gawin nating exclusive for members. Tapos yung modern camping, kaya ng ganito, the tent, inflatable bed, at mga modern equipments, yun ang for general audience. Let me know sa comments habang ako ay mag-prepare ng ating pagkain gamit ang modern camping equipment. Dahil tayo ay totoong camper na ngayon. Dala ko ulit yung ating alcohol stove dahil ayoko magsiga today. Gusto ko madali lang ang buhay natin. Yun nga lang, hindi pa ako nakakabili nung denatured alcohol na may nag-suggest na hindi ko alam na mas maganda pala siya kaysa sa pure alcohol, yung 99% alcohol. Mas mainit pala yung apoy niya. Binaliktad ko yung ating alcohol stove. Gawa ng hindi pantay yung lupa. So naisip ko para maging stable siya o maging level, tinusok ko sa lupa yung kanyang patungan ng pot o ng lutuan. Yun nga lang, lumiit yung butas na labasan ng apoy. Well, sana gumana. Mas priority ko maging stable siya eh. At ang lulutuin pala natin ngayon ay champurrado. Pang breakfast. May champurrado tayo with tinapa. Gusto ko yung madali lang lutuin eh. So, malagkit. Tapos tubig. Ang ratio ko pala sa champurrado ko ay 1:3. So yung sukat ng malagkit ay times 3 ng sukat ng tubig. Sa akin lang yun Ganun ang maganda kong para sa akin na consistency nung luto ng malagkit. Matay pa rin. Hindi pwede yung setup natin. Sabla yung setup natin mga kaibigan. Mamatay. Balik tayo sa original design niya. Albert. Hello. Pwede ba akong manghiram ng beauty? Yan. Alin yung burner o yung... Pareho. At mahina yung alcohol stove ko eh. May burner sana. Inaantay din ni Kuya Eli. Sige, mauna muna si Eli. Ikaw na lang muna, bro. Hindi, ikaw muna. Ikaw muna nang hiram eh. Saan si Eli motor?
Dito bro, masaya na ako dito. Ay, nasa loob na ng longga si Ali Motor. Oo, naghihintay ako ng ano eh. Wala. Hindi ka magsisiga? Hindi. Bakit? Bawal daw eh. Ha? Hindi hinintay ko yung ano, butane. Oo, Hindi ano? ko dinala yung butane. Kung meron akong butane, saka ano na eh. Burner. So, dahil may butane ka na, hindi lang pala ako ang si-switch na to modern camping. Pati si Ellie Motor. Ako si Clyde, ikaw na lang ang matitira sa bushcraft camping. Bahala ka na. Clyde. Ayaw na namin makialam. Sa'yo na yung corona. Mukhang hindi na natin kakailanganing maghintay sa butane. Dahil, charot, kumukulo na yung ating pangchampurado. Sa puntong yan papalutuin ko muna yung malagkit ng kaunti pa. Tapos pag konti na lang yung tubig na natitira, saka natin ihalo yung cocoa powder. At habang hinintay natin maluto pa yan, mag-siesta muna tayo. Tapusin ko na yung libro natin. Hanggang ngayon hindi ko pa tapos. Napakasarap talaga ng champurado. Oh, tapos ganito pa yung panahon. Lagay ko na dito yung champurado. Baka lumamig. Napakalamig pa naman na ngayon. Ano pa lang? Alas 7 siguro. Pero ano na, mga nasa, hindi ko alam, 15, 12 degrees. Mamaya, kalamig na yan, mga nasa below 10. Ganito pala ako maglinis ng mga pinaglutuan pag walang water. Siyempre, tapo muna natin yung mga gamit na mantika. Yeah. Tapos, kumuha ng basang damo. Buti na lang at nag-uulan kanina. Marami tayo sa paligid na magagamit. At yun, kiss mo lang doon sa yung pinaglutuan. Since may mga fibers yung mga damo, meron siyang natural scrub para matanggal yung mga dikit-dikit, yung mga namumong pagkain. At sa mga kagaya naman ito na kagaya niyan may champurado, kailangan natin ang medyo malaking halaman, yung maraming matitigas na tangkay. Siyempre dapat basa. Scrub 3 times a day. Scrub to make the champurado go away. Wala naman. Okay, pwede na to. Balaw na lang ng konting tubig, painitan, and good for next cooking na. Para sa akin, mga moth ang pinakamagandang insekto. Para silang Pokemon. Tapos iba-iba pa sila ng itsura. Tapos, hindi pa sila mailap.
ka na. Puntayan mo ako. So ayan, kompleto na ang tropa. Kain na tayo, mga kalakotsero. Dapat dito yung camera mo ah. Ay, dito talaga. Likod ko lang makikita niyan. Wala man lang ako exposure. So ako, walang exposure kayo dito. Ang laking tao. Sa mga mahilig sa champurado, kagaya ko, comment nyo naman kung ano ang inyong pang partner sa champurado. Ako, Bear Brand at tinapa. Kanin. Wala pa rin tatalo sa Bear Brand. Ito na nga mga kaibigan. Para sa lahat ng nagagalit sa akin na binudol namin si Brother Eli. At andito na tayo sa mismong location na sinend sa akin ni Direk. Yan. Kaso, wala naman sila. Nag-scout na ako doon. Umabante ako ng mga 2 kilometers. Wala. Siyempre, di ko rin naman nadaanan. Ito nga kasi yung nangyari. May coordinates ako binigay kay Ellie. Tapos, walang signal doon. So, pagdating ko doon, pagdating namin, init ng spot. Tama. Walang silungan, di ba? Agree? Oo. Walang silungan. Ngayon, nagtanong ko sa kanila, nagkasundo kami, hanap kami ng ibang spot. Uy, wala ako dyan ha. Kayong dalawa lang ni Dos yan. Oy, umuo ka. Ayaw mo, oo, yaman mo na yun si Ellie. Wala. Ikaw palang may... Wala. Wala. Hindi. Tapos, nung nandun na kami sa spot namin, na bago, sabi ko, at dahil tiwala naman ako sa ni Ellie, sa diskarte ni Ellie. Sabi ko, mag-ano yan, mag-scout ng drone yan, kilala ko yan. Nangyari na nga. Diba? Nag-scout ka ng drone? Tama. Oh. Hindi kami nahagip. Wala, hindi ko. Di ba direct sigaw tayo ng Actually, sigaw? nahagip ko yung location nyo, yung nung naituro nyo nga, na doon kayo. Kaso, ang problema, napakataas ng lipad ng drone. Diba, hindi mo Hindi ko napansin na may doon, naka-setup na tarp. At nung nagpalipad siya ng drone, sabi ko, si Ellie na yan. Kaya lang, may problema. Nung nagpalipad siya ng drone, nagre-record ako. Tapos, nakikita ko si Dos, si Biero, naglalakad-lakad. Akala ko siya yung nagpapalipad. Nung natapos na yung drone, nawala na, tinanong ko si Dos, papalipad ka? Di pala, Hinahanap ko din. hinahanap niya. Hinahanap niya. Sabi ko, si Ellie yun. O di, pagkatapos ko record, palipad ako. Nahanap ko siya. Sinuyod ko yung original spot hanggang doon sa malapit na sa may community. Tapos yung gubat sinuyod ko din. Wala akong nakita. Yung pala, tago siya sa mga puno doon sa Kung mapapansin nyo at mapanood nyo doon sa intro ko, sa bandang kalagitnaan ng kabuuan ng video, may drone shots ako doon. Makikita nyo doon, pumasok ako sa kailaliman. Kaya nga, mini forest yun eh. Title ko doon, mini forest. Kaya yun, di talaga makita. So, ayun mga kaibigan, sana'y na inyong naunawaan ang nangyari. Wala namang may gusto nun. Pero, ngayon alam ko na kung paano magalit si Brother Eli. Hindi niya ako tinutulungan kanina. Hindi, saka si Albert, sabi ko, ito na naman. Sabi ni Direk kagabi, alas 4, banat na tayo. O di, nasa isip ko na yun. Nasa Alaminos ako nung sinabi niya kagabi. Sabi ko, paano kaya ito? Sige, diniskartehan ko. Uwi kami ng Bayambang, doon kami natulog. Ngayon, maaga akong gumising, mga alas 2. Bumiyaya ako galing Bayambang, papuntang Santa Maria kasi nandun lahat ng gadget, nandun yung motor. Nag-prepare ako, mabilisan na. Pa nga ako na-frustrate kasi alas 5 na ako mga 4:50 na ako natapos.
eh binilisan ko magmotor hanggang doon sa meeting place na naman namin from Santa Maria, Pangasinan going to Rosario, La Union, yung Shell doon. Eh pagkadating ko ng Shell, sabi nito, maliligo pa lang ako kuya, sabi. Sabi ko, pambira, nagmadali pa naman ako. Tapos ganyan ang sagot. Tapos si Direk naman, dadaanan ko pa si Albert. Sabi ko, wala. So, ang dami na namin kasalanan kay Eli. Dumating sila, di ako mimik eh. Oo. Nag-offline si Pero Kuya buti na Eli. lang binigyan ako ng pakonsuelo. Yun ang pala ang sikreto pag galit si Eli. Tawag nito, tupig. So, every time na magkikita kami, tupig is the key. Kaya pala may dalawang tupig nakasabit dun sa side mirror mo, bro. Yun. Ikaw naman kasi. Naghihintay ako ng update mo kung saan ka papunta. Sabi mo ba naman niya? Siyempre kailangan galit din ako para hindi siya masyadong hindi masyadong masama loob niya sa akin. Sabi mo naman niya, nasaan na ako? Sabi mo, Asinggan. Ay. Yun lang sabi mo. Hindi sa isip-isip ko, galing to ng Bayambang. Papunta Asinggan. Wala niya, sabi ko pa nga, mag-almusal ka muna. Eri kasi mahaba biyahe. Kamulat-mulat ko, nandun na sa Shell. Naisip ko rin yun eh. Okay. Kaya naintindihan ko rin. Miscommunication. Nini. Kaya ngayon, alam na namin, next time, gawa na tayong GC. Para doon na update. Hindi ka kasama, Clyde, bushcrafter ka eh. At tayo ay matutulog na. Gusto ko lang sabihin na napakasaya ng araw na to. Fairness, na-enjoy ko siya. At siguro every once in a while, kailangan talaga natin ng chill camping. Hindi ibig sabihin na hindi ko na-enjoy yung mga bushcraft camping natin. Iba lang yung klaseng saya nito na mas nakakapag-bond tayo sa mga kasama natin. Ang ating temperature 15 degrees pa rin. So sa ngayon, 2 hoodies pa lang ang kinakailangan natin. Medyo nainitan pa nga ako eh. Mamaya kung magising tayo sa lamig, susuot natin tong ating windbreaker. Meron tayong 2 windbreaker. Itong isa, ito yung isang waterproof. Nabasa dahil naulan ng kanina. Ito na lang pala meron tayo. Good night mga kaibigan. At nag-set pala ako ng GoPro sa labas para makakuha ng star trails sa Ragumana. Dahil napakaganda ng stars sa labas. Sobra. Hindi lang kaya ng mga camera natin eh. Good night everybody. See you tomorrow. $3.90 madaling araw. 14 degrees. At meron tayong problema. Mukhang butas na yung ating inflatable bed. Nangyari na ang ating kinatatakutan. Well, eventually mangyayari din naman talaga to. Hindi ko lang inaasahan na ngayon. Alam kong butas na siya at hindi lang sumingaw dahil pangalawang beses na niyang lumambot. Sayang. Sarap pa naman itong tulugan. Pero mukhang mag-i-stick na tayo dun sa foam mattress. Yun kahit saan mo talaga ilatag.
Dito tayo sa taas ng aming camp. Yan yung ating tent. Yan yung mga kasama natin. At dito ay bangin. Maghahanap tayo ng ating matataguan sapagkat nag-aalburuto ang ating tiyan. Marami nagtatanong sa atin, no, kung paano natin tinatawid itong ganitong gawain pag nasa raw spot. Ito, papakita ko na po sa... Well, hindi ko ipapakita sa inyo. I-explain ko lang kung paano. Pwede na dito. Siyempre, bali ang una, kailangan may flat ground na mahuhukayan. Huhukay ka ng at least 1 foot deep. Tapos, kilala mo naman yung sarili mo, depende sa characteristics ng yung bomba, yung hukay mo. Meron yung buo, so kahit payat lang yung hukay. Meron yung kalat, so kailangan medyo malaki yung hukay. Tapos, pag naghukay ka, itabi mo lang sa butas yung mga lupa para madali mo maitabon. At mas maigi, first few hours mo sa camp, harap ka na ng spot, tapos hukay ka na. Para kung every morning, nag-aalburuto dyan mo, naka-ready na yung hukay. Para hindi ka na mahihirapan. Meron kasi habang naghukay ka, masakit yung tiyan mo, di ba? Tapos dun sa mga selan, alam ko meron yung nabibiling upuan na may butas. Pang bata lang siguro yun, o hindi ko alam kung meron ding pang matanda na maipapatong mo lang dun sa butas, diba? Para hindi ka nakasquat, saka para hindi nakabuyang-yang sa mukha mo yung tanim mo pag tatabunan mo na siya. Yun, pwedeng kasi unahin mo muna dahon, tapos yung lupa, kung maselang kang makita yung sarili mong tanim. So hanggang doon lang, hindi ko na ipapakita yung iba. Alam niya na kung paano. Pwede na tayo magluto ng ating breakfast. Kaya medyo mainit na. Tanggalin na natin itong third layer natin. So far sa experience ko sa Cordillera, ang pinakamalamig na napag-campingan ko ay sa Tinok, highest point. Nag-camping kami doon sa likod ng highest point sign. Kaabot kami doon ng 8 degrees. Yung gusto kong ma-experience ulit. Yung tipo pag di ka naka-gloves, hindi mo mararamdaman yung kamay mo sa sobrang lamig na manhid na. Dahil birthday ng ating kaibigan na si Dos, lutuan natin siya ng cake. Pancake. At sa mixture natin ngayon, imbis na pag baking powder, yun kasi madalas ginagamit ko, gamit tayo ng baking soda. Last time kasi nagluto kami nung anak ko, tapos walang baking powder. First time kong gumamit ng baking soda. Mas maganda pala siya. Mas airy yung nagagawang pancake. At yung palang video na yon, mapapanood nyo na sa isa pa nating channel. Nag-decide ako na gumawa ng bagong channel para lang pag walang camping at gusto kong gumawa ng video. Kasi minsan nababagot ako na wala akong ibang gustong gawin kundi mag-video at mag-edit. So naisip ko, kahit nasa bahay, may magagawa akong video at meron akong may share sa inyo na ma-enjoy ninyo. So more on family, family vlogs. Pwede na. Recently ko lang nalaman na ang
pine needles ay pwede palang pang tsaa. Itong mga mura, meron siyang sumami sa muna ko. Meron siyang citrusy flavor. Pero huwag nyo siyang kakainin. I-ano nyo lang, halo nyo lang sa tsaa. Masabi talaga mo. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes! Wish ko makababa tayo ng ligtas. Nasaan na yung ano mo, Lucis? Wala na, direct. Bakit hindi mo na hinintay ngayon? Dito dapat yun. Kaya nga eh. Dos dapat yun eh. Nahulog kasi. Ay, kasunod lagi ang Kaya dos kanin mo ah. Tulog yung ulam ko ah. Mamay, bili tayo ng honey direct. Tapos yung pancake na direct. Okay lang? Tingnan natin kung anong lasa ng Hindi. pine needle tea. Saan nga ba yan? Ay, tingin. Dito, laki-laki. Sarap. Para ka lang uminom ng ano, orange tea. Na very subtle lang yung asim. Ay,